Ayan po, good morning. At ngayon po ay araw ng ating ang pagsamba, araw ng Panginoon. At harinawa po ay magsama-sama tayo, magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. At ihayag po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, mga nagdaang araw, na talaga naman pong patuloy po tayo pinagkakalooban niya ng gabay sa bawat araw ng buhay natin. Bagamat may mga pagkakataon sa buhay po natin, meron pong tinatawag na mga sari-sari na tinatawag na masalimuot na mga bagay. Pero ang kagandahan po nito, kapag tayo po anak ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan niya, tayo po yung tinutulungan. Ang akin pong pinagbubulayan ngayon ay yung Zechariah chapter 4 verse 6, no, sabi po doon, "It's not by might nor by power, but the Spirit of the Lord," said the Lord of hosts. Dito, pinapakita po mga kapatid na yung Zechariah po, siya po yung na-assign po na mag-rebuild po ng temple. At dito, pinapakita sa kanya na meron pong anghel na nagbigay sa kanya ng kapahayagan. Pinakita po rito yung tinatawag na lampstand o yung pinakatayuan po ng ilaw, at tapos may olive oil. So, dito makita natin yung lamp po, yung ilaw ay representing po ito para po kay Jesus Christ. At naman po yung oil, na olive oil, ay sa Holy Spirit. At makita natin na binanggitin po ito sa John, na kung saan po ay John chapter 1 at 4 and 5 verse po, na nagbabanggit po doon na yung si Jesus Christ po ang pinakailaw sa sanlibutan, pinakasalita na kung saan po ang nagbibigay liwanag po sa mga nadidiliman sa bahagi po ng mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon at hindi naintindihan ko ano po ang kahulugan po ng buhay nila on that time. Bagamat meron po silang pininiwalaan, pero nadidiliman po ang kanilang kaisipan at kanilang puso sa cross po ni Kristo, sa pagliligtas po natin Panginoon, sa pagiging anak ng Diyos po. No? So dito makataon natin mga kapatid na ang sistema po ng ating pong buhay ay dapat po nakadepende po tayo din po sa kung ano po ang nararapat. Sa mga pagkakataon po sa buhay natin, kadalasan po ay magawa po tayo ng mga pagkakataon. Actually, maganda naman po na kung minsan po nagbibuild po tayo ng church, nagkakaroon tayo ng mga department, nagkakaroon po tayo ng mga pagsulong at paglago. Kaya nga lang po, ang ipinapakita po rito mga kapatid na hindi po natin kayang i-build o palaguin po kung ano meron po tayong kinalalagay ang mga department or ministry kung ang ating pong inaasahan po ay ang ating pong lakas at karunungan. At sinasantabi po natin yung magagawa po ng ilaw ng Jesus Christ, yung lamp, at saka po yung oil na which the Holy Spirit. Marami po mga churches na ganito po, no, na nagiging program-oriented na dapat naman. Kaya nga lang, kadalasan po na minislead po sila ng kanila pong sarili. Minsan po, inaakala nila sa kanilang pong kakayanan, sa kanilang karunungan, ay maibibigay nila ang paglago, maibibigay nila yung pagtayo nang ma-establish po ang isang church pamamagitan po ng kanilang might or ng power. Dito ay pinapakita po na nung i-rebuild po ni Zerubbabel, marami pong mga opposition po on that time, marami pong mga tao na humahadlang po. Kaya nga dito, pinapakita natin Panginoon na hindi sa pamamagitan po nila o ng sino man na humahadlang, at hindi rin sa pamamagitan po ng kakayanan po ng mga taga-Israel, kakayanan po ng mga tao ng mga naroon, kundi ang pagtayo daw po ng temple o ng kanila pong sambahan ay kakailanganin po talaga ang anointing o ng tinatawag na pagkilos po ng ating Diyos sa buhay through the Holy Spirit. Kaya nga dito makita natin na may mga pwedeng magtayo, kaya nga lang may mga churches na pwede mong itayo, na pwede mong pangunahan,
Pero kung wala po yung banal na espiritu doon, ay hindi po ito pagpapalain at hindi po ito kalooban ng Diyos na mahayag po. Kaya nga ho, napakaganda ho na magkaalinsabay po, no, yung unahin natin yung galaw ng banal na espiritu, yung turo at karunungan ay pagkakalob niya. And then ating pong mga gagawing programa, so pag-pray po natin kung ano may mga bagay na nariyan na nakikita natin. Kaya nga patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Kung ano po meron tayong plano, kung ano po meron po para sa atin, ilingin po natin na i-confirm, i-affirm po ng Diyos yung mga bagay na yan na alam naman natin na ang Diyos po ang nagtatakda sa buhay natin. Kung ano yung nararapat po na ibig po ng ating Panginoon. Kaya hilingin natin kung ano yung kalooban ng Diyos ay manawari ay mahayag po. No? Kaya patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong humingi ng gabay, karunungan po sa ating Diyos sapagkat ang Diyos naman po ay malayang nagbibigay po ng karunungan. Iasa po natin sa banal na espiritu ang pagkilos niya sa ating pong kalagitnaan at patuloy po natin hilingin sa Kanya na siya ang maghari po sa bawat isa po sa atin. At kung meron lang po tayong mga naisin at mga suggestion or something na pwede natin gawin, ay ilingin natin sa Panginoon na manawari ay maging smooth po ang pagkakataon na yun para po mahayag patuloy po ang kalayaan ng paggalaw po ng banal na espiritu. Salamat po and good morning.